guys, nahuman na jud na ko akong requirements. Duha gid siya ka. Pero actually guys, wala jud ko ni agtog law firm. So, pag nahanapan na kayo nito, wala nang chichi-buruchi guys. Nako guys, pag may mga bata ka talaga dito sa sasakyan, kalat ba? Kaya ewan ko ba kung ang lilikot. So we're going to Socoteco, magbayad ta og bill sa kuryente, and then saan na yun? Ayan, eto na yung extract blatter. Ito yung kailangan natin pag magkuha tayo ng affidavit of loss. So, sikasuhin ko na ngayong hapon na to, then babalik tayo dito sa bahay. So, let's go. Hindi lang tamo kusugan ulan. So hi guys, so nandito na tayo. Nagaulan, my god. Ulan jud siya. And punta, ulang pila ba? Kana ko diri ko nag-park sa gawa sa Gaisano kay tapad lang ang Socoteco and Gaisano, so magkalapit lang sila. Ulan jud siya, mo nang nagkalo ko. And look, yan, ulan. So congratulations. Ang Socoteco is naalang diha, mao ni siya ang Gaisano Mall. Under construction pang Gaisano Mall, kay nasunog na siya year 2019 I think. Ayan siya. So, dili na ako mag-vlog sa sulod sa office sa Socoteco guys, kay syempre maulaw ta. Sitahon na sad ko sa guard. Dili jud siya pwede sa mga ingana pag naakas diri sa mga government office. So, dili siya pwede. So, welcome to Jensen. Na ako diri sa Pioneer Avenue. So, morning Jensen guys. Grabe, nabasa na ako sa ulan. Mo nang nag-cap ko. Nakabayad na ako sa kuryente guys, and nasa 4.7 na ako ang gibayaran. Dako mo ang bill karon sa electric, and oh my god, diretso na ako doon sa sa law firm kay magkuha na ng affidavit of loss. May gagawin kasi ako, kaya kailangan ko yung ganyan na mga requirements kasi mag-a-apply, may a-applyan kasi ako guys, and nawala kasi yung passport ko. So kailangan ko talaga na ng affidavit of loss kasi hinahanap pag magre-renew ka ng passport. So kailangan ko ng affidavit of loss. Hindi naman ako na-inform guys na kailangan din pala ng blatter, pa-blatter mo kung saan nawala yun. Kailangan may record ka sa police station. So dinala ko na din yung extract blatter ko. Actually guys, bago ka pala pagkukuha ka ng pagkukuha ka nga pala ng copy ng blatter mo, kailangan mo pang pumunta ng City Hall para magbayad ng 36 pesos
para magkuha ka ng extract blatter. Yun. Hindi pala basta-basta guys. Kaya ingatan natin yung mga papeles natin. Kailangan alam nyo yung araw na nawala, kailan nyo nalaman, anong oras, anong petsa. Kasi interviewin pa kayo doon sa police station guys. Hindi pala basta-basta magpa-blatter. Kailangan pala detalyado lahat. My God. Hindi ako prepared the first time ko kasi magpa-blatter. Kaya ang dapat nang muna siya i-download sa. Ito siya ma-download. So guys, nahuman na jud na ako akong requirements. Ako ang nana ko i-blatter and affidavit of loss. Ayan. Murag duha ni ka-copy. Duha gid siya ka-copy kid ang affidavit of loss. Duha ang ilang gibuhat, so i-keep na ko ning isa. Pero ang ako ang blatter is isa lang siya ka-copy. And ako na ni siyang idiretso dito kay para ma-process na siya para after 1 week makuha na nako. And actually guys, isa sa mga kuan jud ay kay katong niadto ko kagahapon sa police station, ang sabi nung police doon sa police desk na naka-assign is, "Ma'am, bago ka kukuha ng police blatter is kailangan ka munang mayroon kang affidavit of loss." Pero ang sinabi ko sa police station, "Sir, galing na po ako doon sa law firm na kukuhanan ko ng affidavit of loss, pero ang advice sa akin, kailangan muna na yung mag-ano muna ako ng blatter." Yun. So pero actually guys, wala jud ko ni agtog law firm. Basta murag kuan na lang ba, ang ako na lang jud kagahapon, total naan ako sa police station nganong mulakaw na sad ko para magkuha police blatter. So wala jud ko nagkamali guys. So minsan jud guys, kinahanglan jud nato pakiramdaman na nga to ang instinct jud. Dili nang kay porke giingon nato, giingon ani nga ing ana, pero dili day dapat day ingon day itong secretary dito ni Attorney Villanueva na dili ma'am, ang process kid daw kuno pag magkuha kag affidavit of loss is kailangan mo muna mag-police blatter and kukuha ka ng extract blatter na copy ng blatter mo. So hindi talaga ako nagkamali guys. So sa mga sa iba dyan na halimbawa kung dumating man yung time na kailangan mong kumuha ng affidavit of loss kasi nawala yung passport nyo or may mga documents kayong na-misplace nyo, nawala, ang una-una nyo palang pag nawala guys, ang una-una nyo palang gagawin guys is magpa-blatter kayo. Pag nandun na kayo sa police station, kailangan alam nyo kung anong date nawala yung halimbawa yung passport, and then kailangan memorize mo, alam mo kung anong oras kasi nga ilalagay nila yan sa blue book doon. Syempre isusulat na, i-report nila yan doon para mayroon nga tayong blatter copy doon na and then pagkatapos nun, pag okay na yung blatter, nakapirma ka na doon, sasabihin nung sa police desk na pupunta kayo ng City Hall kasi sa City Hall magbabayad kayo ng 36 pesos. Pagdating nyo ng City Hall, kasi ang sasabihin lang naman ng police station, doon sa police station, "Ma'am, adto lang kag City Hall ma'am, magnalang kay bayaran 36 pesos." Minyamingon na yung ka nga, unsa di akong kuwaon dito sir, paano na ko may baon, asa ko dapat magbayad, mangutan na jud mo, diba? Dapat you ask question jud, kaya para pag abot dito, dili ta magmukhang tanga. So diba, kaya sabi ko nga sa vlog ko nung kumuha ako ng police blatter na hindi naman kawalan kung magtanong-tanong tayo pagdating sa City Hall. So nagtanong ako, asa day magbayad sir kay para sa extract blatter. So ituro lang nila yun kung saan kayo na-cashier or saan kayong building na pupunta. Then pag nakuha na ninyo yung resibo ng yung OR pala na galing ng City Hall, yung 36 pesos, babalik ulit kayo ng police station kasi ipasa nyo yun dun sa police station yung OR. Pagkatapos doon gagawa na kayo ng copy nitong police blatter. And then, diretso kayo sa law firm kung saan nyo gusto magpagawa ng affidavit of loss, hahanapan kayo nito.
So, pag nahanapan na kayo nito, wala nang chichiburuchi guys. Dire-diretso na. Pagkatapos, ang nabayaran ko nga pala nitong extract blatter is nasa 150 pesos. And then, eto namang sa police blatter, yung OR lang naman niya is 36 pesos sa City Hall. So, yun lang guys. Sana nakatulong. Sana nakatulong sa inyo kung paano ba ang gagawin. Especially yung sa mga OFW na kauwi lang ng Pilipinas, tapos nawalan kayo ng passport, 'di ba? Ganon. Yun lang naman ang gagawin nyo guys. So, bawal jud ta magtinanga pag nata sa Pilipinas na then eto na. So, ipapasa ko na to guys. Wala na akong problemahin pa this week. So, yun lang. Alis na tayo. Papasa na natin yan. Mabuti na lang, malapit lang din dyan ang papasahan ko ng requirements ko para ma-process na. Uy, para next week makuha ko na talaga.